Dear Amihan Stories presents Ang Bilyonaryo sa Basurahan. Written by Dice. Magkano po ang kilo ng carrots? Tanong ng isang babae na may kasamang 7 taong gulang na anak. 50 pesos lang po ang kilo, mother. Magalang at nakangiting saad ni Maya. Nanay, bili tayo ng kutsiro, no? Turo ng bata sa hindi kalayo ang tindahan ng mga laruan. Mamaya na, anak, wala na nga tayong pamasahe pa uwi eh. Sagot naman ng ina ng bata. Napatingin si Maya sa batang lalaki at naalala niya ang kanyang kapatid na nasa probinsya. Isang supot lang ng carrots, saka bigyan mo ako ng repolyo, 2. Uwi ka ng babae na agad namang inasikaso ni Maya. Eto ho, salamat. Aniya saka tinanggap ang bayad ng babae. Oh, Maya, hindi ka pa ba magliligpit? Tanong ni Aling Patricia na may-ari ng sari-sari store sa tapat ng pwesto niya. Magliligpit na rin ho ako maya-maya. Tugon niya. Napagod siya sa maghapon dahil bago siya tumungo sa palengke ay naglaba pa siya. Ilang taon ka na nga ulit, Maya? Tanong ni Aling Patricia habang nagliligpit ng mga paninda upang magsara. 22 ho, sagot niya. Oh, abay, kabata mo pa pala. Bakit hindi ka ulit mag-aral? Aling Patricia, may sinusuportahan po akong pinansyal sa probinsya. Saka, nagbabayad pa po ako ng renta at gastusin ko po sa araw-araw eh. Paliwanag niya. Nakapag first year college naman siya, pero hindi natapos dahil ninais niya agad na makatulong sa pamilya, lalo na magkasakit ang kanyang kapatid. Pero alam mo, Maya, pwede ka maging modelo. Sabad naman ni Aling Marsing, ang isa sa mga kasamahang tindera ni Maya. Ay nako, Aling Marsing, alam ko naman pong maganda ako, pero yung ganda ko, hindi pa ho pang ganung level. Pabirong tugon niya at tumawa naman ang mga ito. Napatingin siya sa lalagyan ng benta niya sa araw na yon at napabuntong hininga. Sapat lang ang kinikita niya sa pagtitinda para sa pagbabayad ng renta, pagkain at pera pampadala sa kanyang pamilya. Sa ilang taon niya sa syudad ay meron na rin siyang naipon kahit papano para kung sakaling pauwiin siya ng mga magulang. Maghahapon na at dumidilim na rin ang paligid, kaya naman naghanda na rin si Maya na ligpitin ang mga paninda niya. Dumaan muna si Maya sa tindahan upang bumili ng kandila para magtirik sa harap ng pintuan niya mamaya, dahil araw ng mga patay ngayon. Ay, mga lolo't lola, sana naman po, wag po kayo masyadong magparamdam ngayong gabi. Alam niyo naman po na mag-isa lang po ang apo niyo rito at matatakutin pa. Biro ni Maya saka sinindihan ang mga kandila at inilagay sa parehong gilid malapit sa pintuan. Habang kumakain ay napatingin siya sa picture frame na nakadisplay sa maliit niyang sala. Nakangiti sa litrato ang kanyang tatay, nanay, siya at ang kapatid niyang lalaki. Graduation niya na kinuha ang litratong yun. Kapag nakaipon ako ng malaki-laki, uuwi talaga ako sa probinsya. Bulong niya. Katatapos niya lang kumain nang maalala na hindi pa nga pala siya nagtatapon ng basura at bukas ang kuhanan, kaya naman kahit gabi lumabas siya dahil maaga siyang umaalis sa tinitirahang apartment para magtinda. Makikiraan po, bari-bari po. Bulong niya at dahan-dahang inilagay ang garbage bag na kulay itim sa tambakan ng basura. Napansin niya na halo-halo na ang mga plastic bottles, lata, diaper, papel at mga tirang pagkain. Ano ba naman? Abay, iring mga taong ire. Nakalagay na nga na ihiwalay ang nabubulok sa di nabubulok, pinagsama-sama pa rin. Uwi ka niya. Aalis na sana siya nang bigla ay mapatid siya ng isang bagay na hindi niya mawari kung ano. Ay, ano ba naman? Reklamo niya at patuloy na sanang maglalakad nang maaninag ang tila hugis katawan ng tao sa basurahan. May mga sugat ito, pasa at tila walang malay. Noon lang din napagtanto ni Maya na ang nakapatid sa kanya ay ang mahaba nitong bihas. Napalunok siya at napahiyaw. Diyos ko po naman! Ito na nga ba sinasabi ko eh? Takot na saad niya at napadasal ng di oras. Nagulat siya nang nagkatinginan sila ng asul na mga mata ng lalaki. Nakita niya na tila matalim ang titig nito sa kanya. Hala, blue eyes ka pang multo ka ha? Pasensya na pero kung iniisip mo na tutulungan kita, para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay mo, nagkakamali ka. Marami akong kailangang asikasuhin. Please umalis ka na. Huwag ka na magpakita sa akin.
Tila naiihina sa takot na sabi niya at dahan-dahang lumakad paatras habang nakakross sa mga daliri. Tumalikod siya at handa na sanang iwan ng lalaki, ngunit narinig niyang bumulong ito. Halatang nahihirapan pa itong magsalita. Nakita pa niya na itinaas nito ang kamay na tila nanghihingi ng saklolo upang makaahon sa basurahan. Help! Help me! Nahihirapang saad ng lalaki. Napatakip siya sa bibig at nagmamadaling bumalik upang tulungan ang lalaking tumayo at makaahon sa basurahan. Napabuntong hininga siya at agad nakaramdam na matinding awa. Naku po naman, totoong tao ka pala. Kuya, pasensya na ha. Aniya at inakay ang lalaki patungo sa kanyang apartment. Hirap na hirap siya dahil sa bigat at laki ng katawan ng lalaki. Ngunit dahil may wisyo naman ng lalaki, kahit papano ay inaangat nito ang sarili. Dahan-dahan niyang ibinaba ang lalaki sa sofa sa maliit niyang sala. Muli itong nawalan ng malay at doon niya ito pinagmasdan. Nang masilayan ng mabuti ang mukha nito, gamit ang liwanag ng ilaw, ay napagtanto niya ang itsura ng lalaking tinulungan. Ala siya, ang gwapo yata. Pero bakit mukhang binugbog naman? Nagtatakang tanong niya sa sarili. Kumuha agad siya ng palanggana at nilagyan niyo ng maligamgam na tubig. Kumuha siya ng bimpo at pinunasan ng lalaki. Kumuha rin siya ng first aid kit upang gamutin ang mga sugat nito. Mukhang mayaman. Ano kaya nangyari sa lalaking to? Saad ni Maya habang pinupunasan ng lalaki at hindi niya na namalayan na nakatulog na pala siya habang binabantayan nito. Kinaumagahan ay nagising si Maya na tila may nakatitig sa kanya. At halos mapahiyaw siya na magtama ang mga mata niya at ang asul na mga mata ng estrangherong tinulungan ng nagdaang gabi. Agad niyang kinapa ang bibig dahil bigla siyang nakaramdam ng pagkailang na baka mamaya ay tululaway pala siya. Oh, mister, mabuti naman at gising ka na. You're welcome sa pagtulong ko sa iyo kagabi. Maaari ka nang umalis ngayon at maaga pa ako sa palengke. Dire-direct yung sabi niya habang nagtitimpla ng kape at tinuro pa ang pintuan. Hello, mister? No reaction? No comment? Aniya at iwinasiwas pa ang kamay sa mukha ng lalaki. Thank you so much for helping me, but pwede ba? Pwede ako magstay muna rito? Tanong ng lalaki na nagpataas ang kilay niya. Stay? Dito? Nagpapaampong ka sa akin ganun? Hindi nga tayo magkakilala. Ano bang pangalan mo, mister? Tanong niya ngunit napahawak lang ang lalaki sa ulo bago napayuko at hindi nakasagot. I don't know. I can't recall everything. Rinig niya na mahinang wika ng lalaki. Laglag ang panga niya dahil sa narinig. Hindi niya ngayon alam ang gagawin sa lalaki. Mabuti pa, dalhin na lang kita sa police station. Ngunit napahinto siya nang makitang natumba ang lalaki mula sa pagkakaupo sa sofa. Sa ospital na lang kaya kita dalhin. Nag-aalalang tanong niya at tinulungan ng lalaki saka inabutan ng isang basong tubig. Umiling ang lalaki. I just need a place to stay. Please. Just, can you help me? Napabuntong hininga siya bago tumango. Nahahabag ang puso niya na pabayaan na lang ito, gayong wala raw itong maalala at mukhang binugbog pa. Kumain ka, may natirang ulam pa ako kagabi. Halika rito sa mesa. Aya niya at pinaghainan pa ito ng kanin, ulam at kape. Ako pala si Maya, ikaw. Hindi mo talaga maalala ang pangalan mo o kung bakit bigla ka napunta sa basurahan? Tanong niya habang pinagmamasdan ang lalaki sa kanyang harapan na kahit nahihirapan, sinusubukan kumain. Mukhang may lahi ka pa naman. Bulong niya at napainom na lang ng kape. Sumasakit ang ulo ko kapag sinusubukan ko mag-isip. Saad ng lalaki. Ganun ba? Gusto mo bigyan na lang kita ng pangalan? Suhestyon ni Maya at nag-isip ng mga pangalang nais niyang gamitin. Nakita niyang nakuha niya ang atensyon ng lalaki dahil doon. Kaya naman nagsimula siyang mag-suggest ng mga pangalan. Brownie, Milky, Bruno. Ngunit huminto siya nang tinansya ng masama ng lalaki. I'm not a dog. Napatawa siya ng bahagya. Joke lang. Lumapit siya sa lalaki at pinagmamasdan nitong maigi. May kahawig ka. Aniya at napahawak pa sa baba na tila nag-iisip. Ayun! Kahawig mo si Tom Cruise. Tom na lang muna ang pangalan mo hanggat hindi mo pa naalala ang totoo mong pangalan. Nakangiting sabi niya.
Hindi naman nagreklamo ang lalaki kaya muli siyang nagsalita. Siya nga pala, may trabaho ako sa palengke. Nagtitinda ako ng mga gulay. Ayos ka lang ba kung maiwan ka mag-isa muna rito? Kailangan ko na kumayod eh. Aniya rito. Malapit lang naman ang barangay sa apartment niya. May CCTV din sa labas. Kung pag nakawan man siya nito, ay makakakuha siya ng ebidensya. Ibibili na lang din niya sa kakilalang tanod ang bahay niya. Isa pa, ano ba ang nanakawin nito sa bahay niya? Radyo? Mauling na kasirola? Hindi ba ako pwedeng sumama? Tanong ng lalaking pinangalanan niyang Tom. Hindi pa, magpahinga ka muna. Kawawa naman ang katawan mo. Baka mapano ka pa. Mamayang hapon ang uwi ko, ikaw na munang bahala dyan. May mga delata akong stock. Kuha ka lang para ulam mo sa tanghalian. Sige na, babush na. Paalam ni Maya. Naiwan ang lalaki na hindi alam ang gagawin pagkaalis ni Maya. Pinagmasdan niya ang kanyang katawan sa harap ng salamin sa sala. Napagtanto niya na may mga pasasya sa ilang bahagi ng braso at may maliit na sugat din ang kanyang labi. Putok din ang kanyang kilay na tila ay may sumuntok. Napahawak siya sa kanyang ulo nang muling makaramdam ng kirot na tila ba pinupukpok siya ng martilyo dahil sa sakit. Daing niya, ngunit nang makita niya sa kanyang isip si Maya, ay saglit na nawala ang pagkirot ng kanyang ulo. Umayo siya ng upo at sinubukang tumayo, bagamat nahihilo ay kinaya niya. Why can't I remember anything? Ano ba talaga nangyari sa akin? Bigla ay tila nagkaroon siya ng malabong memorya bago siya napadpad sa basurahan. Nakita niya ang sarili, mayroong mga lalaking kumuha sa kanya mula sa sasakyan. Tinakpan ng mga ito ang ulo niya ng itim na plastik. Binugbog siya ng mga ito at isinilid ang kaniyang katawan sa sako, saka itinapon sa isang basurahan. Ngunit ang nais niyang malaman ay kung sino ba talaga siya at kung bakit siya itinapon na parang isang basura sa kung saan. Kumuyom ang mga kamao niya. Ngunit nang mabaling ang paningin sa litrato na nakadisplay sa sala, ay kumalma siya, lalo na nung nakita niya ang litrato ng babaeng kumupkup sa kanya kahit na hindi naman siya nito kilala. Tom ha? Wala sa sariling wika niya sa pangalan na ibinigay sa kanya ni Maya. Samantala, nang makarating sa palengke, ay agad na inayos ni Maya ang mga panindang gulay. Mura lang ang kilo ng kamatis! Bili na! Sigaw niya. Pabili nga po ng 1 kilo. Wika ng isang lalaking customer. Salamat sir. Aniya at tinanggap ang bayad nito. Ne, magkano ang 1 kilo sa patatas? Tanong ng isang matandang lalaki. Naging abala siya ng umagang yun at ng bandang tanghali ay hindi niya mapigilan na isipin kung ano ang maaaring ginagawa ni Tom sa apartment niya. Marunong man lang kaya ito magluto? Maglinis? Paano kung sunugin ito ang bahay niya? Kung titingnan talaga ang itsura ng lalaki ay mukha itong may sinasabi sa buhay. Ngunit bakit naman ito biglang napunta sa basurahan? Malalim ang iniisip niya nang biglang may pumilantik ng daliri sa mukha niya. Huwag mo ako masyadong isipin, Maya. Ngisi ni Paulo. Si Paulo ang anak ni Aling Patricia. Siraulo ka talaga. Bakit naman kita iisipin? Aniya at inayos na lamang ang mga paninda. Malay ko ba kung namiss mo ako? Wala kaya ako kahapon. Wala ka tuloy nakitang gwapo. Anito na umanggulo pa na akala mo'y artista. Oh, wala ka pala kahapon? Hindi ko napansin. Panunupla niya rito. Si Paula mas bata sa kanya ng 1 taon at kasalukuyang nag-aaral pa sa kolehiyo sa kursong engineering. Treat kita mamaya ng ice cream ha. Mamaya dyan sa 7-Eleven. Ano, game? Tanong nito na may malaking ngiti sa labi. Naisana niyang tanggapin ang alok nito, ngunit bigla niyang naalala si Tom sa apartment niya. Gustuhin man niya ay hindi naman siya mapapanatag sa kaisipang may iniwan siya sa apartment niya. Tinapik niya ang balikat ni Paulo. Thank you, Pao. Pero next time na lang siguro. May asikasuhin pa ako sa bahay eh. Ganun ba? Sige, basta next time ha. Maya, ginugulo ka na naman ba ng anak ko? Tanong ni Aling Patricia na sumilip mula sa maliit na butas ng sari-sari store nito. Nay naman, kailan ko ba ginulo si Maya? Kamot ulong tanong niya. Ngumisi siya. Palagi mo akong ginugulong ugok ka. Pabirong sabi niya. At saka ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, Ate Maya ang itawag mo sa akin dahil mas matanda ako sa'yo. Ayoko nga, parang 1 taon lang eh. Giit ni Paulo. Natapos ang maghapon at nakaubos naman siya ng paninda.
Ngunit kahit ganoon ay hindi pa rin siya mapanatag dahil iniisip niya si Tom sa kanyang apartment. Maya, madaling-madali ka yata ngayong umuwi. Nagtatakang tanong ni Aling Marsing. Opo, kasi may asikasuhin pa po ako pag-uwi kaya nagmamadali po talaga ako. Wika niya saka mabilis nang iniligpit ang mga gamit. Sige ho, una na ho ako, Aling Patricia, Aling Marsing, Paulo. Paalam niya sa mga ito. Ingat ka, bilin ni Aling Patricia. Sila ho ang mag-ingat sa akin. Biro niya na tinawanan lang ng mga ito. Pagdating sa apartment ay tahimik na kapaligiran ang bumungad kay Maya. Inilibot niya ang paningin at nakitang maayos naman ang mga gamit at wala ring maruming pinagkainan. Pumunta siya sa kanyang kwarto at nakitang mahimbing na natutulog doon ang lalaking inampon niya. Sumandal siya sa hamba ng pintuan upang pagmasdan pa sana ang lalaki. Ngunit nagulat siya nang bigla itong magmulat na mga mata. Good evening, Sleeping Beauty. Biro niya rito. Pupungas-pungas sa bumangon nito sa higaan. Nariyan ka na pala. Ay hindi, picture ko lang to Tom, picture ko lang. Pamimiloso po niya. Maganda sana kaso piloso po. Bulong ni Tom. Hoy, narinig ko yun. Huwag mong lagyan ng kaso dahil maganda talaga ako no. Taas noong sabi niya. Nagtungo na siya sa sala at sumunod naman ang lalaki. Himala naman at marunong ka magsaing at mag-urong. Aniya sa lalaki at saka naghanda na upang maghain ng kanilang hapunan. Those are basic life skills that every people must know. Ano nakakagulat dun? Tanong ni Tom. Umupo ito sa kaharap na pwesto niya. Sumagot si Maya kahit nakatalikod at kinuha sa hanging cabinet ang ulam nila ngayong gabi. Isang latang sardinas. Akala ko kasi puro babae lang ang may alam nun eh. Sorry ha. Nga pala, anong ginawa mo sa maghapon na wala ako? Tanong niya at saka naghugas ng kamay dahil nais niya kumain na nakakamay lang. I did what you told me. Pero nung nainip ako, sinubukan kong magwalis ng konti at maghugas ng plato. Ani Tom. Nakita niya kung paano tumitig ang lalaki sa sardinas na nakalagay ngayon sa kanilang harapan. Oh, ano? Hindi ka kumakain yan? Tanong ni Maya at akmang isusubo na ang pagkain na magsalita ito. Yan din ang inulam ko kanina. Kaya pala. Hayaan mo bukas, ibang delata naman. Kumain ka na. Aniya at nagsimula na kumain. Tahimik silang kumakain nang marinig niyang magsalita si Tom. Pwede na ba akong sumama sa'yo bukas? Nilunok muna ni Maya ang kinakain bago sumagot. Bakit pa gusto mong sumama? Mapapagod ka lang doon at isa pa, mainit doon kung alam mo lang. Maingay rin. Sumasakit lang ang ulo ko sa kakaisip kung ano nangyari sa akin kung wala akong gagawin sa buong araw. I need some distraction. Natahimik naman siya at nakakaintinding tumango. O siya, sige. Pero kaya mo na ba talaga? Huwag ka magrereklamo dun ha. Mainit saka maingay. Maraming tao. Babala niya rito. Salamat. Hayaan mo, tutulungan kita magbenta. Pangako pa ng lalaki. Kinaumagahan ay maagang bumangon si Maya at pupungas-pungas pa nang makita niya si Tom na nagpapakulo ng tubig pang kape. Mas maaga ka pa yata sa akin gumising ah. Hindi makapaniwalang sabi niya sa lalaki. Tinimplahan kita ng kape. Anong gusto mo? Medyo may pait pero matamis? O magatas na walang pait pero walang tamis? Tanong ni Tom habang isinasalin ang pinakulong tubig sa thermos. Lalim naman yan, kay aga-aga eh. Pero ang gusto ko sana yung sakto lang. Yung lahat ng lasa ng kape matitikman ko. Nakangising tugon niya. Walang salita na ipinagtimpla nga siya nito ng kape. Alam mo, kung ano ang ikinaingay at daldal ko, ikinatahimik mo no. Hindi niya mapigilang sabihin sa lalaki. It's just that I'm still figuring things out. At isa pa, anong ikikwento ko o wala akong maalala? Natahimik naman siya at inisip na ibahin na lang ang paksa. Tama ka. Hanggat hindi mo pa naaalala ang iba mong memorya. What if... Inilagay ni Maya ang hintuturo sa baba na tila nag-iisip. Gumawa tayo ng bago. Let's make new memories. Nakangiting question niya. Is that possible? Mapaklang tanong ni Tom. Bitter na bitter ang pogi sa amnesia nito. Kung may pera lang siya ay dinala na niya ito sa hospital. Kaya lang ay ano naman ang ibabayad niya ron? Ang dangal niya? Lumapit siya kay Tom at hinawakan ang isang kamay nito. Sus, oo naman. Marami akong alam na lugar dito. Minsan pumasyal tayo.
Aniya habang nakatingin sa mga mata nito. Ngunit bigla rin siyang napabitiw mula sa pagkakahawak sa kamay nito nang tila ba makaramdam ng kuryenteng dumaloy mula sa balat nito patungo sa kanya. Lumayo siya at nagsimulang ayusin ang mga dadalhin sa palengke. Alam mo, mabuti pa. Tulungan mo na akong bitbitin ang mga dadalhin natin. Baka tanghaliin pa tayo. Aniya na ginawang abalang sarili. Magkape muna tayo. Git ng lalaki na sinunod naman niya. Habang nagkakape ay wala silang imikan. Pagdating sa palengke ay gulat at inulan ng tanong si Maya dahil sa kasama na lalaki. Oh, sino yung gwapong kasama mo, Maya? Tanong ni Aling Marsing habang nagpapaypay. Sumilip naman mula sa tindahan si Aling Patricia. Abay, tunay nga. Mukhang afam pa yan ah. Hagik-hik ni Aling Patricia. Hiyang-hiya naman siya na napatingin kay Tom na abala sa pag-aayos ng itinitinda nilang gulay. Si Tom po. Ano ko po siya? Aniya na nahihirapang kumapa ng salita dahil hindi niya napaghandaan ang mga tanong ni na Aling Marsing at Patricia. Or cousins po. Napalingon siya nang magalang na sumagot si Tom. Oho, yun. Magpinsan kami niyan ni Tom. Bale, lumuwas siya rito kasi naghahanap din ng trabaho. Dagdag niya para makumbinsi ang mga ito. May pinsan ka palang afam. Ngayon mo lang sinabi? Saad ni Aling Marsing at pabirong hinampas siya sa braso gamit ang pamaypay. Aling Marsing, hindi ka naman nagtatanong, kaya paano ko sasabihin? Nagulat siya nang bigla siyang palihim na bulungan ni Aling Marsing. Sigurado kang pinsan mo lang yan ha? Irereto ko yung pinsan mo sa anak ko. Aling Marsing naman? Napapadyak pa siya sa lupa nang marinig ito. O bakit? Hindi kasi nagnonobyo yung panganay ko. Katuwiran ni Aling Marsing. Hindi ho pwede ang pinsan ko at hindi ho siya mananatili ng matagal rito. Aniya dahil maging siya nga ay hindi alam kung hanggang kailan si Tom sa poder niya. Muli pa sana magsasalita si Aling Marsing nang may dumating ng customer para bumili. Maya, can you make a list kung magkano mga gulay para makapagbenta rin ako? Wika ni Tom. Sige. Bali itong mga mantika na isinusupot ko, may nakasulat na dyan kung magkano. Itong mga gulay gaya ng patatas, 50 per kilo. Bawang, 80 per kilo. Labanos, 40 pesos ang kilo. Mamaya gagawin kita ng listahan para sa mga iba pa. Aniya sa lalaki. Ate, pagbilan nga po ng 1 kilong patatas. Wika ng isang babaeng customer, ngunit nang napalingon ito sa gawin ni Tom, ay bahagyang natulala ang babae. Sige te, ano pa? Tanong niya ngunit titig na titig ang babae kay Tom. Saka to. Wika ng babae habang hawak ang patola, ngunit na kay Tom pa rin ang tingin. Saka ito pa. Muling saad ng babaeng customer at hinawakan naman ang talong. Sige te, okay lang na tumitig ka pa kay Tom. Basta bilhin mo lahat ng gulay namin ha. Aniya dahilan upang matauhan ng babae. Ay sorry ho, magkano na nga po ate? Tanong ng babae. 113, lahat na yon. Sagot ni Maya. Ho? Oo, nakasupot na No return, no exchange, kaya buy now. Sabi niya. Kaya napakamot na lang sa ulo ang babaeng customer bago nagbayad. Pabili nga pong repolyo at carrots. Anang panibagong customer. Agad naman yung ibinalit ni Maya sa supot at iniabot. Ngunit nakita na naman niya na tulala na naman ang babae at ang dahilan, si Tom na naman. Hello, miss? Eto na ho ang gulay niyo. Pukaw niya sa atensyon nito. Dali-dali naman ang babae na nagbayad at muling binalingan ng tingin si Tom bago umalis. Alam mo, ayos ka rin no? Aniya at nilapitan ng lalaki na nagsusupot ng mga gulay na pampinakbet. Ha? Why? Nagtatakang tanong nito. Hindi ka nagbebenta pero nakaka-attract ka ng customer. Masyadong malakas ang karisma mo. Sa tingin ko, magagamit natin yung itsura mo para mabilis tayo makaubos ng paninda. Aniya na may ideyang pumasok sa isip. Maya, kung ano man ang iniisip mong kalokohan sa akin, huwag mo na sanang ituloy. Ani Tom. Ngumisi siya bago humiyaw. Gulay! Gulay! Kapag bumili kayo sa amin, pwede kayo magpa-picture sa kasama kong afam. Ano, game? Bili na! Pangayanggan niya sa mga dumadaang mamimili. Baka si Tom Cruise to. Sayang ang pagkakataon. Muling sigaw ni Maya. Natawa siya nang makita niyang nakatakip na lang sa mukha si Tom na tila hiyang-hiya. Ate, pabili ako 1 kilong repolyo.
isang supot na sibuyas at bawang, sa kalabanos. Ate, pabili nga akong puso. Puso ni Kay. Maharot na sabi ng dalaga. Puso ng saging, 2 ate. Ay hala, kamukha talagang Tom Cruise. Pwedeng sumali sa Kalookalike sa noontime show. Paalala muna mga ate ko, bili muna ng gulay bago picture kay Tom Cruise. Aniya sa mga customers na sumugod sa kanila. Ate, pwede bang ikaw pa ang magpicture sa amin? Hindi ko kasi maabot kapag selfie. Kamot ulong saad ng isang babaeng estudyante. Sige, 1, 2, 3, say cheese! Aniya at nagkatinginan pa sila ni Tom na salubong ang kilay, ngunit gwapo pa ring tingnan. Sunod-sunod ang pumuntang customer sa tindahan niya at ang lahat ng mga ito ay mga babae. Maaga pa halos ubos na ang paninda nila, kaya naman maaga silang nagligpit at naglakad pa uwi. Tingnan mo nga naman, ang bilis nating nakaubos ngayong araw, di ba? Yeah, nice strategy. Binugaw mo ako sa mga babae. Busangot ang mukhang tugon ng lalaki. Hoy! Mahinang pinalo niya ang braso nito, ngunit siya pang saktan. Ouch! Matigas ha! Saka teka nga. Huminto siya upang harapin ito. Hindi kita binugaw. Picture lang yun, hoy. Whatever you say, Maya. Sa kabilang banda, pagtalikod ni Tom ay may nakapaskil naman ng ngiti sa kanyang labi. Kanina habang abala si Maya sa pagbebenta, hindi niya mapigilang humanga sa kasipagan at pagiging porsigido ng babae. Nang mapagtanto niya na nakangiti siya dahil kay Maya ay napailing siya. May iba sa mga ngiti ng babae na hindi niya mawari at ayaw man niyang aminin ay may epekto ito sa kanya. Magluluto ako ng ulam natin ngayon. May natira pang talong kaya magtotortang talong ako. Aniya Maya bago hinubad ang tsinelas bago pumasok sa bahay. Kumakain ka ba nun? Dagdag pa nitong tanong. Akmang sasagot siya nang muling magsalita ang babae. Dapat kumakain ka nun kasi wala kang choice. Anong karapatan kong maging mapili sa ulam, Maya? At saka masarap ka naman. Napahilamas na lang siya ng muka nang ekshahiradang napahawak si Maya sa dibdib. Saka siya tinuro gamit ang siyansing hawak. Ha? What? Come again? Masarap ako? Masarap ka naman yata magluto. Yun ang gusto kong sabihin, Maya. Paglilinaw ni Tom. Hindi mo man lang kasi ako patapusin sa pagsasalita eh. Hindi niya alam kung paano niya makakayanang makasama ang isang babaeng tulad ni Maya na makulit, maingay, o ngunit sa kabila ng mga yon ay palangiti at madiskarte. Ako na maghuhugas ng pinggan, magpahinga ka na. Aniya kay Maya matapos nilang kumain. Nakita niya kasing humikab ang babae at halata naman pagod dito sa maghapon. Kaya naman iniligpit na niya ang mga pinagkainan nila saka inilagay sa lababo. Sure ka? Paninigurado ni Maya. Bago pa man siya nakasagot ay muli na namang nagsalita ang babae. Sige na, good night. Anito saka isinara ang pinto sa kwarto. Sa isang linggong pananatili ni Tom sa poder ni Maya ay unti-unting nasasanay siya sa mga gawain nila sa araw-araw. Nagigising sila sa umaga upang tumungo sa palengke at magtinda ng mga gulay. Sa bandang hapon naman ay magliligpit sila upang bumalik sa apartment at magpahinga. Wala pa rin siyang maalala pero okay lang siya. Parang mas maigi nga ang ganun dahil ibig sabihin hindi niya pa kailangang umalis sa bahay ng babae. Sa palengke naman ay abala si Maya sa pagsusupot ng mga bawang nang magsalita si Aling Patricia. Maya, kunin ko kayang boy at driver si Tom. Abala na kasi sa eskwela si Paulo eh. Kulang ako sa tauhan. Ani Aling Patricia habang naglilista ng mga paninda. Itatanong ko ho, Aling Patricia. Sagot niya. Sakto namang natanaw niya ang pagbalik ni Tom na may dalang 2 sumalamig na kulay berde na sa tingin niya ay panda flavor. I know you need a cold drink. Wika ng lalaki paglapit sa kanya. Tinanggap niya ang inumin saka humigop doon gamit ang straw. Kukunin ka raw boy at driver ni Aling Patricia. Gusto mo ba? Tanong niya sa lalaki. Nakita niya kung paano kumunot ang makakapal na kilay ni Tom bago sumagot. But I won't be able to help you here. Napatingin siya sa mga panindang gulay. Ha? Ako lang ba inaalala mo? Kaya ko naman. Saka magkikita pa rin naman tayo. Hello? Nasa harap ko lang ang sari-sari store ni Aling Patricia. Aniya upang kumbinsin si Tom. Magmula nga noong araw na yon ay nagsimula na magtrabaho si Tom kay Aling Patricia.
Ngunit tuwing pagsapit naman ng tanghali ay sabay silang kumakain. "Oh, kumusta ang deliver?" Tanong niya habang binubuksan ang Tupperware na dala niya, kung saan nakalagay ang ulam nilang ginisang kamatis at pritong itlog. "Okay lang, ikaw ba? Maayos bang pagtitinda mo? Siya nga pala, sa linggo, magsimba tayo, saka kumain sa labas." Wika ni Tom. Napainom naman ng tubig si Maya dahil sa narinig. "Talaga? Wait, date ba to?" Biro niya at pasimpleng inipit ang buhok sa gilid ng kanyang tainga para magpa-cute. "Yes." Walang gatol na sagot ni Tom, dahilan upang mabulunan siya. "Hoy, huwag ka namang nambibigla. Pa-fall ka ha? Kala ko ba magpinsan tayo?" Hindi siya sinagot ng lalaki at umiling lang sa kangumiti. Matapos magtanghalian, abala si Maya sa pagpapaypay dahil sa init nang biglang mapataas ang kilay niya dahil sa sinabi ng kanyang customer. "Hay kuya, magkano ang talong mo?" Lumapit ng bahagya si Maya para hintayin ang isasagot ni Tom nang bigla ay maramdaman niya ang akbay ng lalaki sa kanyang balikat. "Kung yung talong na gulay ang tinutukoy mo, miss, naku, ubos na. Wala pa kasing nag-deliver ulit ng gulay sa amin. Di ba, Mrs.?" Napalunok siya nang magtama ang mga mata nila ni Tom at hindi niya mawari kung bakit bigla na lang siyang nakaramdam ng kaba at pagkailang sa lapit na mga katawan nila. Oo, wala pa." Wika na lang niya bago bahagyang lumayo sa lalaki. "Ay, akala ko single si kuya, pasensya na. Mag-asawa pala kayo ni Tom Cruise?" Wika ng customer bago umalis. Narinig niya ang halakak ni Tom. "Sinabi ko na nga ba't hindi talaga kayo magpinsan eh?" Ani Aling Marsing na kanina pa pala nanonood sa kanila. Nanigas si Maya sa kanyang kinatatayuan, ngunit mas nagulat siya nang magsalita si Tom. Pasensya na Aling Marsing. Nagsinungaling kami nung una." Paumanhin pa ni Tom. Lumapit siya kay Tom at pasimple itong pinanlakihan ng mata. Ano ang kasinungalingang pinagsasabi nito? "Hindi niyo naman kailangan magsinungaling sa amin. Saka nasa tamang edad naman kayo ni Maya." Ani pa ni Aling Marsing na sinang-ayunan ni Aling Patricia. "Oo nga, basta kapag ikinasal kayo, huwag niyo kaming kalimutang imbitahan." "Siyempre naman po," sagot ng lalaki. Hindi na makasagot si Maya dahil nalilito siya sa kanyang nararamdaman at sa nakikita sa mga mata ni Tom. Bakit pakiramdam niya ay totoo ang mga sinasabi nito? Bakit pakiramdam niya ay may nararamdaman na rin sa kanya si Tom? "Huwag kang asyumera, Maya. May amnesia yan. Kapag nasaktan ka, walang sisihan." Anang kontrabidang bahagi ng kanyang isip. Araw ng linggo at yun ang araw ng pag-alis nila ni Maya upang magsimba at lumabas. Naisip ni Tom na malaking tulong din ang pagtanggap niya ng trabaho bilang boy at driver sa sari-sari store ni Aling Patricia dahil nakatutulong na siya sa gastusin nila sa apartment at ngayon nga ay mailalabas na niya si Maya gamit ang perang pinaghirapan niya mula sa pagtatrabaho. Kitang-kita niya ngayon ang kasimplihan at kagandahan ni Maya habang nakapikit at nagdadasal. Nang matapos ang misa ay lumabas sila ng simbahan para maghanap ng isang fast food chain. "Grilled chicken with only rice, saka choco mousse ice cream at 2 coke ang in-order ko." Aniya saka umupo sa harap ni Maya, bit-bit ang isang tray. "Ano palang naisip mo? Bakit nag-aya kang kumain tayo sa labas ngayon?" Tanong ni Maya na nakatingin ngayon sa masarap na pagkain sa kanilang harapan. "Sinabi ko na sa'yo, it's a date." Kibit balikat na sagot niya. "Yung totoo nga." Pamimilit ng dalaga kaya napabuntong hininga na lang siya, saka ibinaba ang gamit na kubyertos at tiningnan nito ng diretso sa mata. "Maya, it's my way of thanking you. Actually, kulang pa nga to dahil sa pagkupkup mo sa akin. At isa pa, I wanted to court you." Mahinang sabi niya. Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Maya, ngunit yun talaga ang gusto niya, ang ligawan nito. Hindi niya alam kung kailan nagsimula, ngunit hindi na lang isang simpleng babae ang tingin niya kay Maya. Nakikita niya ito ng higit pa roon. At hindi malabo na lumalim pa ang nararamdaman niya para sa dalaga dahil sila lang naman ang laging magkasama. "Maya, alam ko nagulat kita. Ayoko lang na magsayang pa ng oras dahil alam kong pangalawang buhay ko na to. At kung mayroon man akong gusto makasama sa pangalawang buhay ko, ikaw yun." Aniya habang diretsyong nakatingin sa mga mata ni Maya at hawak ang mga kamay nito.
Nahinto ang pagtititigan at pagkakahawak ng kanilang mga kamay nang bigla ay may mabasag na baso malapit sa kanilang kinauupuan. Ay hala, anak naman! Magbabayad pa tayo ngayon. Wika ng ina ng batang nakabasag ng baso. Naramdaman niya na hinawakan siya ni Maya sa isang kamay. Okay ka lang ba? Concerned na tanong nito, ngunit hindi na siya nakasagot pa dahil tila bigla siyang nahilo. Napahawak na lang siya sa kanyang ulo. Parang isang mabilis sa pangyayari ang lahat at isang alaala ang sumagi sa kanyang utak. Nakita niya ang sarili na may hawak na baso na may lamang alak. Nasa loob siya ng isang bar kung saan may maingay na musika at mga nagsasayawang tao. Ngunit ilang sandali pa ay nabasag ang hawak niyang baso nang may sumuntok sa kanya. Galit ang inggit ang mababasa sa mata ng lalaking sumuntok sa kanya. Ngunit hanggang doon na lang ang nakita niya mula sa kanyang alaala. Hanggang sa tuluyan na yung maglaho. Tom! Tom! Okay ka lang ba? Dadalhin na kita sa hospital. Umiling siya at pinilit na kalmahin ang sarili. Maghihintay siyang bumalik ang kanyang buong alaala. Sa ngayon sa tingin niya ay kailangan niyang mag-ingat dahil hindi siya sigurado kung sino ang banta sa kanyang buhay. Hanggang sa makauwi sila ay nag-aalala pa rin si Maya para sa kalagayan ni Tom. Kahit isang beses pang mangyari ang pagsakit ng ulo mo, ipapacheck up na kita. Aniya saka naglapag ng baso ng tubig at gamot sa harap ni Tom. Hindi na naman kailangan, Maya. Anong hindi? Baka kung ano yan. Kailangan natin makasiguro. Basta isang beses pang mangyari ulit yan, ha? Pamimilit niya sa lalaki. Maya, huwag ka na mag-alala sa akin. Normal lang naman ang minsan pagsakit ng ulo. Hindi normal yun sa kagaya mo. Hindi ba't nung una rin kitang nakita, masakit rin ang ulo mo? Aniya, malinaw pa sa kanya ang gabi na nakita niya si Tom na puro galos at parang walang buhay sa basurahan. Kung may pera lang ako, matagal na kitang dinala sa hospital. Kailangan mo yun. Alam nating dalawa na dapat nasa hospital ka ngayon. O kung gusto mo, pumunta na tayo sa police station. Hanapin natin ang pamilya mo. Maya, sandali lang. Pagputol niya sa sasabihin ni Tom nang marinig niyang tumunog ang kanyang telepono mula sa kwarto. Oh, Nay, kumusta ho? Napatawag ho kayo? Aniya nang sagutin ang tawag. Anak, yung kapatid mo kasi. Malapit nang maubos ang gamot saka yung tatay mo. Inaatake na naman ng high blood. Namumroblemang saad ng kanyang ina. Ganun ho ba, Nay? Sige ho, magpapadala ho ako sa isang araw. May bigas pa ho ba kayo dyan, Nay? Tanong ni Maya. Mayroon pa naman, anak. Pasensya ka na ha. Hindi ko rin maiwanan ang kapatid at tatay mo. Pero minsan, umi-extra ako para maglaba rito kay kina Cynthia. Wika ng nanay niya. Nang tinutukoy ay ang kapitbahay nilang may kaya sa buhay. Sige ho, Nay. Ingat kayo dyan. Pakumusta na lang ako kina tatay at kay Nathan. Ingat ka din dyan, anak. Paalam ng nanay niya bago ibinaba ang tawag. Paglabas niya mula sa kwarto ay naabutan niyang naghahain na ng hapunan si Tom. Napabuntong hininga siya bago umupo sa harap ng lalaki. May problema ba? Tanong ni Tom. Wala. Sagot niya nang hindi tumitingin sa lalaki, ngunit nagulat siya nang tumabit sa kanya. Maya, alam ko may problema ka. Andito lang ako at handang makinig sa'yo. Kung kailan ka handang magsabi. Malumanay na saad ng lalaki. Tumawag kasi ang inay. Sa tingin ko, kailangan kong rumakit pa para medyo malaki ang maipadala ko sa probinsya sa isang araw. Aniya rito. Okay lang ba kung sa susunod na lang tayo pumunta sa mga pulis? Kakapadala lang niya ng nakaraang linggo. Ngunit sa tingin niya ay sinusubok talaga sila ng panahon. Nagtaka siya nang umalis si Tom sa kanyang tabi at kinuha ang wallet nito sa patungan ng TV, sa tabi ng vase. Naglabas ito ng pera. Puro yun 100 pisong papel. Nagulat siya nang ilagay ni Tom ang halos lahat ng pera nito sa kamay niya. Sana makatulong kahit hindi ganong kalaki, Maya. Hayaan mo, sa susunod iipunin ko ang sweldo ko para makapagbigay rin ako sa pagpapadala kay inay. Sa inay mo. Ani Tom. Tom, hindi mo naman kailangan gawin to. Aniya at akmang ibabalik ang pera rito, ngunit pinigilan siya ng lalaki. Maya, ano ka ba? Malit na bagay lang yun. Tanggapin mo na, please. Kaya naman wala nang nagawa pa si Maya, kundi ang magpasalamat na lang. Tom, salamat ha.
Tatanggapin ko to, pero babayaran ko rin sa'yo. Aniya at napatitig sa mukha nito dahil sa maliit na distansyang mayroon sila. Napababa ang tingin niya sa nakaawang na labi ng lalaki. Hindi niya alam ngunit parang nahihipnotismo siyang lumapit pa sa lalaki. Ipinikit niya ang mga mata at ilang sandali pa ay naramdaman niya ang labi ni Tom na nakalapat sa kanya. Mapungay pa ang kanyang mga mata nang idilat ang mga yon. Napangiti siya nang nakitang nakangiti rin si Tom sa kanya. Kinabukasan ay nagtungo sila sa police station pero parang hindi naman sila inintindi ng mga pulis dahil wala silang maibigay na detalye. Ang sabi ng mga ito ay mag-iimbestiga ngunit hindi niya alam kung tototohanin ba. Nasa palengke na sila ngayon at katulad ng dati ay sa tanghalian na lang sila nagkikita. Abala si Maya sa pagbebenta ngunit nang saktong mawalan na ng customer ay biglang may nagtakip ng kanyang mga mata mula sa likod. Napangiti siya. Tom, anong kalokohan to? Nakangiting tanong niya ngunit nabura ang ngiti niya nang pagharap niya ay si Paulo ang nakita at hindi si Tom. Maya, sino si Tom? Seryosong tanong ni Paulo. Bago pa man siya makapagsalita ay may marahang humiklat na ng braso niya at yun ay walang iba kundi si Tom. Ako si Tom, bakit? Nakita niya kung paano tumaas ang isang kilay ni Paulo at kung paano naging seryoso ang aura ni Tom. Kaya naman pumagit na siya sa dalawang lalaki. Pinsan ko siya. Ani Maya, ngunit umiling si Tom at agad inakbayan siya. Maya, you know, we're not cousins. Kung ganun, magkaano-ano kayo, Maya? Tanong ni Paulo na litong nakatingin sa kanila ngayon. Hindi niya maapuhap ang sasabihin. Wala siyang maisip na tamang salita. Nagulat siya nang bumaba ang mga kamay ni Tom upang pagsiklupin ang mga kamay nila. At iniangat yun sa harap ni Paulo. You like Maya, right? I'm sorry to break it to you, kid. Maya and I, we're in a relationship. Nakangiting sabi ni Tom na tila nagmamalaki. Laglag ang panga ni Maya sa sinabi ng lalaki. Sa isip niya ay anong relasyon ang sinasabi nito? Nahihibang na ba ang lalaki? Subukan mo lang nasaktan si Maya. Hindi ako magdadalawang isip na agawin siya sa'yo. Saad ni Paulo. No need to remind me about that, kid. Wait for your own lady, alright? Ani Tom at tinapik pa si Paulo sa balikat. Tiningnan ng masama ni Paulo si Tom bago ito umalis. Nang mawala si Paulo, ay siniko niya si Tom sa tagiliran. Ano yun? Pati bata pinapatulan mo. Sermon niya rito. What? I didn't do anything. Umiling lang siya at pinag-cross ang mga braso dahil hindi niya nagustuhan ang inasta ni Tom. Madilim na sa daan nang makauwi sila. Tahimik lang silang naglalakad nang biglang mapatingala si Tom sa madilim na kalangitan dahil sa maliliit na patak ng tubig mula sa taas. Ano ba yan? Hindi man lang muna tayo pinauwi bago umambon. Reklamo ni Maya. Kaya naman hinubad niya ang suot na jacket saka inilagay sa ulo ni Maya upang hindi ito mabasa ng ulan. Ang lalaki na ng patak ng ulan. Paano ka? Mababasa ka. Nakita niya ang pag-aalala sa mga mata ng babae kaya umiling siya. Mas malakas ang resistensya ko sa'yo. Maya, kaya huwag ka mag-alala sa akin. Aniya saka hinawakan ang ulo ni Maya. Kahit na, baka mamaya sumakit ang ulo mo. Mabuti pa takbuhin na natin. Ready? Pagbilang ko ng 3, tumakbo na tayo, okay? Malapit na lang naman. Giit ni Maya. Bumuntong hininga siya saka hinawakan ang kamay nito. Sige, pagsang-ayon na lang niya. 1, 3! Bakit ganyan ka magbilang? Kulang ng 1. Reklamo niya, ngunit tumakbo rin naman dahil nahila siya ni Maya nang tumakbo ito. Napangiti siya nang makita ang ngiti sa labi nito, na para bang masaya ang dalaga na pinagtitripan siya. Nang saktong nasa tapat na sila ng pinto ng apartment, ay saka naman biglang may malakas na kulog at kidlat na gumuhit sa kalangitan. Napahinto siya sa pagkilos at tila ba isang mabilis na kidlat ay muling may alaalang pumasok sa kanyang balintataw. Sa isang madilim na gabi ay nakasakay siya sa kanyang itim na kotse habang nagmamaneho. Malakas ang ulan na may kasamang mga kulog at kidlat. Madilim ang kalsada kagaya ng paningin niya ng gabing yon, dahil na rin sa epekto ng alak. Ilang saglit pa ay nawala ng preno ang kotse at naibangga niya ang sasakyan sa isang matirik na bangin.
Punong-puno ng dugo ang kanyang ulo hanggang sa makita siya ng isang matandang lalaki. Tinulungan siya nito saka dinala sa bahay nitong kubo, malapit sa ilog. Ginamot ang kanyang malaking sugat sa ulo at ibang parte ng katawan. "Iho, mabuti at gising ka na," wika ng matanda. Pinilit niya na tumayo, ngunit pinigilan siya ng matandang lalaki dahil sa mga sugat niyang sariwa pa. Hindi na siya nakasagot nang may dumating na mga lalaking nakaitim. "Ikaw ba si Hendrix Thompson?" Tanong ng isa sa mga bagong dating. Hindi siya sumagot dahil wala siyang maalala at hindi rin mukhang mapagkakatiwala ng mga ito. Sa tingin niya ay may mga tinatago rin itong baril sa mga tagiliran. Bumulong ang isang lalaki sa isa pang lalaki. Tumango ang isa na tila sumang-ayon. Nagulat siya nang naglabas ito ng baril at itinutok sa matandang kasama niya. "Sumama ka sa amin kung ayaw mo masaktan ng matandang ito." Wika ng lalaki mukhang leader ng mga ito. "Iho!" Pigil sa kanya ng matanda. "Maraming salamat ho sa pagtulong sa akin. Pero hanggang dito na lang po siguro talaga ako." Mapait na ngumiti siya sa matandang lalaki bago tuluyang sumama sa mga lalaking nakaitim. Piniringan siya ng mga ito. Pagmulat niya ay nasa isang abandonadong lugar na siya at nakatali sa isang upuan. At ang lalaking nakakaalitan niya sa bar ay naroon. At sa tingin niya ay ito ang nagpakidnap sa kanya. "I prepared the documents. All you have to do is to sign it." Wika ng lalaki sabay lapag na mga envelope na dokumento. Tinitigan lang niya ito at hindi kumilos. "Ayaw mong pirmahan?" Nayayamot na tanong ng lalaki. Hindi siya sumagot kaya lalo itong nainis. Ilang saglit pa ay sumenyas ang lalaki. Kaya lumapit ang mga tauhan nito na dumukot sa kanya. "Bugbugin niyo hanggang sa pirmahan niya mga papeles na to. At kapag bugbog sarado na, itapon niyo na lang sa kahit saang basurahan. Total, isa lang naman siyang basura sa aming pamilya." Wika ng lalaki saka ito tumalikod. Sinubukan niyang manlaban, ngunit dahil kagagamot lang ng kanyang katawan, ay hindi naging sapat ang kanyang lakas upang labanan ng mga ito. Hindi niya pinirmahan ang kontrata at imbis ay pinunit niya. Hanggang doon ang naalala niyang memorya. Hanggang sa ilagay siya ng mga tauhan nito sa isang sako at inilagay sa likod ng kotse. Hanggang sa iwanan siya ng mga ito sa basurahan at doon na nag-cruise ang landas nila ni Maya. Puting kisame ang bumungad kay Tom paggising. At nang akmang iaangat niya ang kanyang kamay, ay nakahawak pala roon si Maya na mukhang nakatulog na sa pagbabantay sa kanya. Hindi niya napigilang haplusin ang makinis sa pisngi ng babae. Nagmulat na ito ng mata kaya't inalis niya na ang kanyang kamay. "Tom, kumusta ka? Nagugutom ka ba? Nahihilo ano?" "Dinala na kita sa hospital kasi nahimatay ka na kanina. Hindi mo na nagawang pumasok sa loob ng apartment natin at nahimatay ka na sa malamig na kalsada." "Okay lang ako. Teka, kumain ka." "Wag na, Maya. Kahit prutas lang." Hindi nagpapigil ang babae at naging abala na sa pagbabalat ng prutas para sa kanya. Nang biglang bumukas ang pinto at pumasok ang doktor. "Good morning, Doc." Bati ni Maya sa bagong dating. "Good morning. How are you related to the patient?" Tanong ng doktor. "I'm his, She's my girlfriend, Doc." Saad niya at hinawakan ang kamay ni Maya. Tumango ang doktor. "Can I talk to you for a while, miss? I just need to discuss something to you." Wika ng doktor sa babae. Nakita niyang tumango si Maya ngunit bago pa man ito lumabas, lumapit muna sa kanya upang magpaalam. "Lalabas lang ako saglit, okay?" Paalam nito. Tumango siya ngunit bago umalis si Maya, hinawakan niya ito sa braso. Nakita niya kung paano kumunot ang kilay nito sa pagtataka, ngunit bahagya siyang tumingkayad mula sa higaan. Saka mabilis na hinalikan si Maya bilang pamamaalam. Natawa siya nang makita ang pamumula ng pisngi ni Maya bago ito lumabas. Nabura lang ang ngiti niya nang muling maalala ang kanyang nakaraan. Kaya lalo siyang naging curious sa buhay niya noon bago siya nakalimot. At sino ang lalaking galit na galit sa kanya? Sa kabilang banda ay sumunod naman si Maya sa opisina ng doktor. "Have a seat, miss." "Maya," pakilala niya sa sarili. "Miss Maya, ilang taon na kayo magkarelasyon ni Mr. Tom?" Tanong ng doktor. Siguro po isang buwan na?" Hindi siguradong sagot niya. "I see, Miss Maya. Kung ganon, may posibilidad na nagkaroon na siya ng aksidente bago pa kayo nagkakilala."
We've run some tests and based from this test, he might have a traumatic or dissociative amnesia. Or he can't be able to remember his past and his identity. Bakit ngayon niya lang po siya dinala? And may kakilala ka bang maaaring kamag-anak niya, Miss Maya? Umiling siya at napakagat sa labi. Pakiramdam niya ay naging pabaya siya kay Tom na halos nakalimutan niya na hindi nga pala talaga ito nakatira sa kanya at may sarili itong pamilya. Then I think kagaya ng ibang patients who suffers from amnesia, he also wants to remember. Tumango siya at nag-angat ng tingin sa doktor. May pag-asa pa naman pong makaalala siya, di ba, Doc? Tumango ang doktor. I can suggest therapeutic approaches such as cognitive behavioral therapy and also psychodynamic therapy to assist the patient in understanding unconscious emotions and experiences. Miss Maya, and moreover, emotional support from his family and friends for faster recovery. Hanggang makalabas si Maya sa kwartong yun, ay tulala pa rin siya. Kaya't napagpasyahan niyang lumabas muna ng hospital at bumili ng sumalamig sa labas. From his family and friends for faster recovery? Ulit niya sa saad ng doktor kanina. Bigla ay nakaramdam siya ng sakit at kalungkutan. Ano nga ba ako kay Tom? Ni tunay na pangalan nga niya, hindi ko alam. Wala sa sariling wika niya. Nang makainom siya ng sumalamig, ay napatingin siya sa dyaryong binabasa ng dalawang matanda malapit sa kanya. Para kasing tila pamilyar ang litrato sa dyaryo. Sayang, mukhang bata pa. Patay na pala. Kay batang bilyonaryo naman ito. Wika ng matandang may hawak na sigarilyo. Ang sabi-sabi nga, pinsan lang yata niya nang pumalit sa kumpanya at ang pinsan niyang yun ang hinihilalang may kinalaman sa pagkamatay ng lalaki. Saad naman ng isang matanda na may hawak ng dyaryo. Hindi na napigilang lumapit ni Maya sa mga ito, kaya naman nagulat ang dalawang matanda sa presensya niya. Hello ho. Sino ho yung nasa dyaryo? Tanong niya. Nang makalapit siya ay mas lalo niyang nakumpirma ang hinala. Si Hendrix Thompson, CEO ng isang malaking kumpanya. May sarili nga din daw itong airport Ang sabi rito sa dyaryo, patay na raw, kamakailan lang. Nakita na raw ang katawan na palutang-lutang sa ilog doon sa babang tulay. Sagot ng matanda. Napalunok siya lalo na nang ituro ng matandang lalaki ang litrato sa dyaryo. Si Tom, ngunit formal ang itsura. Sigurado siyang si Tom yun, at ang tunay nitong pangalan ay Hendrix Thompson pala. Ayon sa balita ay patay na si Tom. Ilang linggo na ang nakararaan. Ipinakita pang ang pumalit kay Tom ay ang pinsan nitong si Arthur Medina. Dahil ang mga magulang nito ay kababalik lang ng bansa nang malaman ang pagpanaw ng anak. Ipinakita pa ang lamay ng lalaki. Natutup niya ang bibig. Samot-sari ang tanong sa kanyang isip. Sino ang pinaglalamayan ng pamilya ni Tom? Nagigilty rin siya. Napalapit na sa kanya si Tom, ngunit hindi niya maaatim na itago ito sa tunay nitong pamilya. Pagbalik niya sa hospital ay tulog ang lalaki. Hinawakan niya ang kamay nito saka yun hinalikan. Bakit ko hinayaang mahulog ang loob ko sa'yo? Ayaw kitang itago pero ayaw rin kitang ipagdamot. Napabuntong hininga na lang siya. Maraming kailangang ayusin si Tom o Hendrix sa buhay nito. Tom, bumalik na tayo sa pulis. Can we talk about that later? Pigil sa kanya ng lalaki. Pumayag siya. Ayaw niya rin kasi itong umalis sa piling niya. Nang makabalik na sila sa apartment kinabukasan, ay ayaw pa sanang pasamahin ni Maya si Tom sa pagtitinda dahil kagagaling lang nito sa hospital, ngunit nagpumilit ang lalaki. Pabili nga pong bulaklak ng kalabasa saka isang tali ng sitaw. Anang isang customer na agad niyang inasikaso. Eto ho, salamat. Aniya pagkatapos tanggapin ang bayad. Nagulat pa siya nang biglang hawakan siya sa siko ni Tom. Maya, okay lang ba tayo? Bakit parang napapansin ko na simula nung lumabas tayo sa hospital, naging malamig na ang pakikitungo mo sa akin? Hindi naman sa ganon. Medyo marami lang akong iniisip. Totoo naman yun. Dahil tumawag na naman ang kanyang ina at sinabing nasa hospital daw ang ama niya ngayon. At bukod doon, hindi pa rin maalis sa isipan niya ang totoong katauhan ni Tom. Gusto niyang ipilit na pag-usapan nila ang paksa pero may parte rin kasi siyang dinedelay yun dahil natatakot siya. Naagaw ang atensyon niya ng isang dalaga na mukhang estudyante pa dahil nakasuot ito ng uniform na pang high school.
Oh, I can find that gulay that Ate Cassandra is talking about. Bakit ba kasi sa dami ng gulay, roon pa siya naglihi? Fine, I'll find that gulay na. Bye. Stress na sabi ng isang dalaga sabay baba ng hawak na telepono. Napatingin to kay Maya. Mukhang mayaman ang babae dahil sa kutis nito at sa pananamit. Neng, anong hanap mo? Tanong ni Aling Marsing sa dalaga. Napatingin ang dalaga kay Aling Marsing. They have capsicum po? Napatas ang kilay ni Maya sa narinig. Confirm niyang anak mayaman nga ito at mukhang may lahi pa. Ha? Tila litong tanong ni Aling Marsing. Bell pepper po yun, Aling Marsing. Sabad ni Tom. Napangiti si Aling Marsing at nagpasalamat. Saka pinagbentahan ng dalaga. Ngunit nakita niya na tila natulala ang dalaga kay Tom, habang nanlalaki ang mga mata. OMG! Kuya Hendrix? Anang babae. Bigla ay napalunok siya at kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Agad na pumasok sa kanyang konklusyon na maaaring ang babaeng ito ay kaanak ni Tom sa tunay nitong buhay. I'm sorry? Nagtatakang tanong ng lalaki sa dalaga. Lumapit ang dalaga saka mas pinagmasdan ang mukha ni Tom. Kuya, I thought you're dead. What are you doing in this? Inikot ng babae ang mata sa paligid. Kind of please? I'm sorry, kid, but I think you've mistaken me as someone else. Ako si Tom at hindi Hendrix ang pangalan ko. Kuya! Ate Cassandra need to know this and our family. Tila excited at kinakabahang saad ng babae, saka nagdial sa telepono. I found Kuya Hendrix, Ate Cass. Yes, he's not dead. He's alive. But he doesn't know me. Anang dalaga bago ibaba ang tawag. Bata, sa tingin ko, kailangan mo nang umuwi sa inyo. At muli, hindi ako ang lalaking tinutukoy mo. Napayuko siya. Mukhang kailangan na niyang kausapin si Tom. Dahil iginigiit nitong hindi ito ang Hendrix na sinasabi ng bata. Ngunit alam niya sa sarili niyang tama ang batang babae. Nalulungkot siya dahil ngayong may nakakakilala na sa lalaki, ay sa tingin niyang mas matutulungan na ng mga itong gumaling si Tom kaysa sa kanya. Welcome for you, kuya. I can't believe na rito lang kita makikita sa palengke. Maya, naramdaman niya ang paghawak ng kamay ni Tom sa kanyang kamay. Binalingan niya ang dalaga. Ibibigay ko sa iyo ang address ko. Pwede bang doon mo nalang papuntahin kung sino man ang kausap mo? Medyo nakakahiya kasing gumawa ng eksena rito sa palengke. Nag-aalangan man ay tumangon dalaga. Pag-uwi nila ni Tom ay agad niya itong kinausap. Tom, aware ka naman na hindi ka nakakaalala, di ba? Tumango ito. Yes, but I remember a few now. May mga naaalala na akong ilang parte ng memorya ko bago ako makaksidente. Kung ganun kahit papano, mayroon ka nang naaalala. Ay yung mga pamilya mo, naalala mo na ba sila? Muling tanong niya. Hindi pa masyado pero pinipilit ko. Huwag mong pilitin. Hayaan mo kusang bumalik ang mga alaala mo ng natural. Tumango ang lalaki. Maya, is there anything wrong? Ayoko mag-isip ng iba. Pero may alam ka ba na hindi ko alam? Magsasalita sana siya nang biglang may kumatok sa pinto ng apartment niya. Tumayo at binuksan ang pinto. Naroon ang dalagang nakakakilala kay Tom sa palengke at may kasama itong isa pang babae at lalaki na mukhang may katandaan na rin. Magandang gabi, Iha. Nasabi sa amin na kasama mo raw ang anak naming si Hendrix. Maaari ba namin siya makita? Tanong na may katanda ang lalaki. Nilakihan ni Maya ang bukas ng pinto upang makapasok ang mga ito. Natunghayan niya kung paano gumuhit ang pagtataka sa mga mata ni Tom. Bigla ay yumakap ang ginang sa lalaki. Oh, Rix, my son. Sinabi ko na nga ba't buhay ka? Hindi ako naniniwalang ikaw ang pinaglalamayan namin nung nakaraan. Naiiyak na sabi ng ginang. Lumapit siya sa mga ito saka pinaupo ang mga bisita. Kayo ang pamilya ni Tom? Tanong niya. Tumango ang ginang ngunit nakita niyang pinagtaasan siya ng kilay ng babae. You name me brother Tom? Tanong ng batang babae kanina sa palengke. Nahihiyang tumango siya. Oo, kasi hindi ko alam ang pangalan niya at wala rin siyang maalala. Well, thank you for taking care of my brother. Ngayong narito na kami pamilya niya, kukunin na namin siya. Nagulat siya nang lumapit si Tom at pumagit na sa kanila ng batang babae. Hindi ako sasama sa inyo. Ani Tom na nagpalaki ng mata niya, maging ng mga bisita. What?
Why, kuya? Anak, bakit naman hindi ka sasama sa amin? Kami ang pamilya mo. Saad ng ginang. Son, your mom missed you so much. Sabi naman ng matandang lalaki na sa tingin niya ay ama ni Tom. Naramdaman niya na pinagsalikop ni Tom ang mga kamay nila, kaya napatingin siya rito. Nakita rin niya kung paano nagulat ang mga magulang ni Tom sa magkahawak nilang kamay. I am with Maya now. Kung totoo man na kayo talagang pamilya ko, irerespeto niyo ang desisyon kong to. Mananatili ako kay Maya. At isa pa, siya ang naging pamilya ko at umagapay sa akin ng panahong walang-wala ako. Kaya hindi ko iiwan si Maya. Tila naman natunaw ang puso niya dahil sa narinig mula rito. Kuya, I know this girl. May pangalan siya. Inis na putol ni Tom sa kapatid. Fine. What I want to say is that, yes, may utang na loob ka sa kanya pero hindi lang utang na loob ang dahilan kung bakit gusto ko manatili rito. Mahal ko si Maya. Nagulat siya ngunit hindi niya ipinahalata. Anak, okay fine. You love that lady. Pero kailangan mong magamot at bumalik sa tunay mong pamilya. At kami yon. Sana hindi mo masamain, iha. Baling ng ina ni Tom sa kanya. Tumango siya saka umayos ang tayo at tumikhim. Mag-uusap lang po kami sa kwarto. Paalam niya at dinala si Tom sa kwarto niya. Bakit ayaw mong sumama sa pamilya mo? Tanong agad niya pagkasara ng pinto. You're my family. Tom naman. I mean Hendrix. Hendrix ang pangalan mo, diba? Sumama ka na sa kanila. Ang sabi ng doktor, makakatulong sa pagbalik ng memorya mo kung kasama mo ang pamilya mo. Nahinto sa pagsasalita si Maya nang isandal siya ni Tom sa pinto at halikan ng mariin. Hindi siya tumugon kaya huminto ito. Maya, gustong-gusto ka na nilang makasama. Bakit ba nagtsatsaga ka pa sa akin? Hindi mo kailangang magtsaga sa maliit na apartment na to kasama ako. Please naman, sumama ka na sa kanila. Nahihirapang sabi niya. Bakit gusto-gusto mo akong paalisin, Maya? Sinabi ko na diba, hindi kita iiwan dahil mahal kita. Lintik na pagmamahal naman yan, no? Hindi tayo mabubuhay ng pagmamahal lang, Tom. Hindi ka ba naaawa sa akin? Nahihirapan na rin ako. Sa araw-araw na pagtitinda ng gulay para sa kakarampot na kitang pinagkakasya ko para sa gastusin natin at sa pangpadala ko sa pamilya ko sa probinsya. Wala akong maitutulong sa iyo para gumaling ka. Just being with you makes me alive, Maya. Sumama ka na sa kanila, magpagaling ka, umalis ka na rito. Aniya habang pinupunasan ang takas na luha sa mata. Maya, umalis ka nang ano ba? Aniya, naramdaman niya ang yakap ni Tom na pilit niyang inaalis. I can't. Umalis ka na please. Pakisara na lang ang pinto pag alis niyo. Tapos yung mga gamit mo, kunin mo na please. Umalis ka na. Yun ba talaga ang gusto mo, Maya? Ramdam niya ang sakit at pait sa boses ni Tom. Kaya't pilit niyang hinarap ito na may tapang sa muka. Oo. Malamig niyang saad. Fine. Ang malamig na tinig na yun ang huling iniwang salita sa kanya ng lalaki kasama ang durog niyang puso. Makalipas ang 1 taon. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod na narinig ni Hendrix pag-alis ng mga empleyado niya sa conference room. Pagkatapos ng 1 taon ay maraming nangyari sa kanya. Sa ibang bansa siya ipinagamot ng kanyang mga magulang. At sa tulong ng mga ito ay unti-unting naalala niya ang lahat, maging kung sino ang nagpadukot at nagpabugbog sa kanya. Yun ay ang kanyang pinsan na si Arthur Medina. Base sa mga alaala niya, ay kaya siya na aksidente ng gabing yun ay dahil pinalagyan ng drugs ng pinsan niya ang inumin niya. Ito rin ang boss ng mga dumukot sa kanya at nag-iwan sa kanya sa basurahan. Muling naalala ni Hendrix ang komprontasyon nilang magpinsan. Ikaw ang lalaking nakita ko sa bar na sumugod sa akin. Ikaw rin na may pakana ng aksidente ko, hindi ba? Ngumisi ang pinsan sa kadahan-dahang pumalakpak. Bravo! Pero may nakalimutan ka. Ako rin ang nagpalabas sa mga magulang mo at sa mga tao na patay ka na. Lumapit siya at kinuwelyuhan ito. Ngayong nakakaalala na ako. Sisiguraduhin kong mananagot ang dapat managot. At teka nga, bago ka mabulok sa kulungan, anong dahilan at ginawa mo sa akin yun? Mariing tanong niya sa pinsang si Arthur. Simple lang, dahil naiinis ako sa'yo. Dahil nasa iyo na ang lahat ng dapat ay sa akin. Nasa iyo ang atensyon ni Lolo. Nasa iyo ang kumpanya ng pamilya. Kahit may sarili kang kumpanya.
At nasa iyo rin si Cassandra. Dahil na dapat ay sa akin siya. Wika ni Arthur. Si Cassandra ay ang kababata. Tinanggal niya ang pagkakwelyo kay Arthur. Hindi ko inagaw sa iyo ang lahat ng yan, Arthur. Wala na akong pakialam sa sasabihin mo, Hendrix. Nasa akin ang kumpanya ng pamilya. At nasa akin na rin si Cassandra. That's all that matters. The power and money. Ilang beses kong sinabing hindi ko gustong hawakan ang kumpanya ng pamilya. At sinabi ko na rin sa'yo na walang namamagitan sa amin ni Cassandra. Akmang magsasalita siyang muli nang dumating ang kanilang lolo, kasama ang kanilang mga magulang. Totoo ba ang lahat ng narinig ko, Arthur? Tanong ng kanilang lolo na si Don Marcelo. Nakita niya kung paano tila nagbago ang kaninang mayabang na aura ni Arthur at naging tila tuta na umamo. Hindi ka makasagot. Kung gayon, totoo. Binalak mong patayin ang sarili mong kadugo para lang sa kumpanya. Para sa kapangyarihan at pera. Nakakadismaya ka. Nararapat ka makulong at babawiin ko na rin sa pangalan mong kumpanya. Maging ang mamanahin mo sa akin. Wika ng kanilang lolo saka ito tumalikod. Hindi na ito nahabol pa ng kanyang pinsan at pagkatapos ng ilang araw na proseso, nasa kulungan na ito. Napabuntong hininga siya nang magring ang telepono na nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Hello, make sure it's good news. Aniya sa kausap sa kabilang linya. Boss, may lead na kung nasa ng babaeng pinapahanap nyo. Sa probinsya malapit sa Isla Velarde. Walang pagdadalawang isip na tumayo siya mula sa wheelchair, saka lumabas patungo sa kanyang sasakyan. Malapit lang ang nasabing isla, kaya naman agad na nakarating din doon si Hendrix. Inilibot niya ang paningin sa paligid at ilang saglit pa ay nakita niya na ang hinahanap. Napalunok siya nang makalapit na sa babae. Nakita niya ang gulat sa mga mata nito nang makita siya. Maya? Tom? Hindi, Hendrix pala. Yumakap siya rito nang makilala siya nito. Bumitiw ito sa kanya at nakita niya kung paanong ang mangyak-ngyak nitong mga mata ay napalitan ng pangamba. Akala ko, galit ka sa akin. Paano ako magagalit sa'yo? Ang ganda-ganda mo. At mahal na mahal kita. Aniya sa kainipit ang buhok ni Maya sa gilid ng tainga nito. Mahina siyang hinampas ni Maya sa dibdib. Bolero. I don't want to waste time anymore. Huwag ka na magtago sa akin. Magpakasal na tayo. Sabi niya rito ngunit mas nagulat siya sa isinagot nito. Sige. Are you serious? Tanong niya dahil ngayon pa lang ay kaya niya ng pakasalan nito. Lalong lumaki ang kanyang ngiti nang masayang tumango si Maya. Kaya naman wala na siyang sinayang na pagkakataon at namanhikan na sa pamilya ni Maya. Naganap ang kasal sa isla matapos ang ilang buwan. Bukod doon ay nagpakasal din sila sa lungsod para mas marami silang kakilala na makadalo. I love you, Maya. Aniya habang hawak ang magkabilang pisngi ng babae na ngayon ay asawa na niya. Mahal na mahal rin kita. Bilyonarya sa basurahan. Pabirong sabi sa kanya ng kanyang misis. Nagkatawanan sila. Mabuti na lang at ikaw nakapulot sa akin sa basurahan. Grabe, para ka namang pusa niyan. Mas malala pa nga yata ako sa pusa noong mga panahon na yon. But you took a risk and welcome me to your home. Kaya pangako ko sa'yo, I will give you the most comfortable and loving home. Yakapin mo lang home na yun para sa akin. Nakangiting sagot nito, saka nagsumiksik sa bisig niya. Kung tatanungin siya kung gugustuhin niyang maulit ang nangyaring trahedya sa buhay niya, ay hindi siya magdadalawang isip na sumagot ng oo. Dahil sa kabila nun ay nakilala niya si Maya, ang babaeng hinding-hindi niya makakalimutan. The end. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!